What is up mga sir? Welcome back sa ating munting channel. Panibagong araw na naman para makapaghatid tayo ng panibagong video at makapagbigay tayo ng panibagong kaalaman sa ating mga kaibigan na Euro Sport R125 user dyan. Dahil sa video na to mga sir, ituturo ko sa inyo kung paano palakasin ang busina ng ating Eurosport R125. So kung narinig nyo mga sir, palakasin natin ang tunog ng busina ng ating Eurosport R125. So lalagyan natin siya ng relay mga sir. Kailangan natin ng 4-pin relay. So ang nabili ko is 5-pin at mayroon siyang 4-pin socket. So yun ang ituturo ko sa inyo mga sir. So bago natin simulan ang ating tutorial, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button natin para maging updated kayo sa mga video na i-upload pa natin tungkol kay Eurosport R125. Simulan natin. Intro, pasok. Yun na mga sir, binaklas ko na ang fairings ng Eurosport R125 ko. Hindi ko na pinakapakita sa inyo kasi alam naman natin lahat kung paano siya baklasin. So unang-una mga sir, ititrace muna natin kung alin ang trigger nitong ating busina. Ititest natin mga sir, i-on muna natin. At gumamit tayo ng tester. So bubunutin muna natin para hindi maging maingay. Ito na mga sir, nabunot ko na. At itong tester natin mga sir, ang kabila ilagay natin sa ground ng ating motor. So any metal parts ng ating motor mga sir ay ground. So pwede tayo ditong maglagay. Pagkatapos, ang kabilang dulo mga sir ay sundutin natin tong isa. Pagkatapos push natin ang busina natin kung umilaw siya. So wala mga sir. Ang kabila naman. So ayun, meron siya mga sir. Ayan, umilaw. So ito yung trigger niya na nanggagaling sa accessory wire. So dito sa blue green. Diyan tayo magkabit. Pagkatapos mga sir, ito yung relay natin. Meron siyang 30, 85, 86 at 87 at saka 87A. So itong dalawa yung magbibigay ng power sa ating busina. So isa lang naman busina natin, so isa lang sa kanila yung gagamitin natin. So since 4 wires lang ang ating socket, so kung dalawang busina nyo mga sir, ay pwede nyong pagsamahin dyan sa 87 ang inyong dalawang busina at hindi nyo nagagamitin ang 87A. So ang 30 natin mga sir ay ikakabit natin dun sa positive ng battery ng ating motor. At ang 85 muna tayo mga sir ay ground yan. At ang 86 ay sa accessory wire. At saka yung 87 yung magbibigay ng power. So itong 30 mga sir may power to. Yung 86 at 85 kung magti-trigger yung dalawa ay makapagbigay ng power dito sa maglabas ng power dito ang 87. So kabit muna natin ang ating socket mga sir. So yan, ganyan. So 85 wire. So unahin muna natin mga sir yung dalawang yellow at saka isang blue. So ganito yan mga sir. Ito yung 86 at saka ito yung 85. So yung 85 natin mga sir
ay ikakabit natin sa ground ng ating busina dito sa ground dito. So yung ground mga sir is yung natitest naman natin kanina na yung trigger niya is dito sa blue green at yung ground is dito sa green. So ikakabit natin mga sir dito. Yan. Pagkatapos mga sir, hindi pa pala natin na test yung original na tunog niya. Test muna natin ulit. So yan yung stock tunog ng ating busina mga sir. So itong 85 kabit natin sa ground ng wire ng ating busina. Yan, ganyan lang. Pagkatapos itong isa mga sir, itong 86 ito 86 ito siya, kabit natin sa accessory wire ng ating busina. Yan, ganyan lang mga sir. Pagkatapos itong blue mga sir sa positive ng ating busina. Ito yun kanina mga sir, itong na sa taas, kabit natin dyan. Yan. Pagkatapos mga sir, okay na yung tatlong wire, yung red na lang. Itong red mga sir ay papagapangin natin sa positive ng battery ng ating motor. So huwag kalimutang maglagay ng fuse mga sir. Huwag natin kalimutang maglagay ng fuse. So idudugtong muna natin. Ayun mga sir, na idugtong na natin at hindi muna natin siya nilagyan ng fuse. At pagagapangin natin siya dito malapit sa ating baterya at ikabit natin itong I-terminal sa ating positive ng baterya. So kabit natin mga sir. Yun na mga sir, naikabit ko na. Yan. At nandito yung fuse nya. At hindi muna natin nilagyan ng fuse para safe tayo habang ginagawa to. Balik muna natin. So yan mga sir, naikabit na natin yung apat na wire. At ito na lang yung problema natin mga sir. Ito, ikabit natin to sa body ground ng ating motor. So sabi ko nga kanina mga sir, any metal part ng ating motor ay ground. So pero ako mga sir, sa baterya ako magkakabit ng ground. So pwede naman sa baterya, kaya idadirect ko na lang to sa baterya ng ating motor. So kailangan lang natin ng extra wire para dyan mga sir. At may I-terminal na rin to para sa ating battery, negative ng battery. So disregard nyo na lang yung kulay ng ating wire mga sir. Ito na mga sir ang wire mula sa ating negative ng ating motor. So dyan siya galing. So ito mga sir, dyan siya galing. So pagkatapos ikakabit natin dito. Pasensya na mga sir, pakat-cut tayo, wala tayong taga video at binilisan na lang natin kasi maggagabi na. So time check is 5:52 mga sir. So ayan, natapos na natin ikabit lahat ng wire mga sir. So review muna tayo. Ganito yan. Yung 85 natin mga sir ay sa ground ng ating switch. Ayan, sa green na to. At yung 86 natin
ay sa accessory wire na nagmula sa ating switch. Ayan, yung blue-green. So, okay lang na wala kayong tester mga sir kung naka Euro R125 kayo kasi pareho lang naman yung wiring diagram nya. So, tapos yung 30 mga sir, ayan yung 30. Itong wire red, pinagapang natin dito sa ating battery, sa positive ng ating baterya. Ito, at naglagay tayo ng fuse. Ito yung fuse box nya. Pagkatapos, yung 87 mga sir, ito ay nilagay natin sa positive ng ating busina. So yan mga sir, try natin siyang isalpak. Salpak natin. At so sa mga nagtatanong mga sir, bakit ko nilagyan ng relay ang aking busina, kadalasan mga sir, problema talaga ng ating mga motor ay nawawala bigla yung busina niya. Minsan hindi tumutunog yung busina. Kaya naisip ko mga sir na maglagay ng relay kasi para mapalakas yung tunog niya at maging stable. So yun rin ang gagawin nyo sa Eurosport R125 nyo mga sir para maging stable din ang tunog ng busina nyo. So try natin mga sir. Yan yung relay natin. On muna natin mga sir. Yan. Nakalimutan natin maglagay ng fuse kaya walang tunog. Lagay natin ng fuse mga sir. Ito yung fuse nya. Lagay muna natin dito. So off muna natin yung motor natin mga sir para safe tayo. Lagyan natin ng fuse. Takpan. Yan mga sir. At on natin yung motor natin. Ayan mga sir, nakauna. Sana gumana mga sir. Ayun. Ang lakas. Yun, ang lakas mga sir. So, tingnan nyo. Kapag nagtitrigger siya, umiilaw yung relay natin. So ayun mga sir. So ibig sabihin success yung ginagawa natin mga sir. Ang lakas ng boses, ang lakas ng tunog niya. Kaya ibig sabihin mga sir, maganda yung pagkagawa natin. So ito mga sir, itong mga terminal natin, lagyan lang natin to ng electrical tape. At saka sa mga wire na tinatap natin mga sir, wag natin kalimutang maglagay ng electrical tape. At saka sa paglagay natin ng red wire na to mga sir, kahit anong wire na itatap natin sa baterya natin, sa positive ng ating battery, tips lang mga sir, wag natin kalimutang maglagay ng fuse. Kasi kapag nag ground dito mga sir, ay hindi magka-problema yung ibang wiring natin, kundi magka-cut lang siya dito sa fuse nya at mawawala yung supply niya dito sa wire niya. So yun lang mga sir, napaganda natin yung maganda na yung tunog ng ating busina. Kaya kung nagustuhan yung video na ito mga sir, huwag niyong kalimutang mag-like, mag-subscribe at hit nyo na rin yung notification bell natin para updated kayo sa mga video na i-upload pa natin tungkol kay Eurosport R125 mga sir. So itong relay natin, may bracket naman siya. At ako nang bahala maglagay mga sir. At yun lang naman ang goal natin ngayon, na maituro yung kung paano ilagay yung relay sa ating busina. So yun lang mga sir. Maraming salamat sa panonood ng video na to at sana makasama ko pa kayo sa mga video na susunod pa na i-upload ko sa tungkol kay Eurosport R125. So shout out sa group natin dyan, Eurosport R125 user. So maraming salamat mga sir.